balik tayo dun sa nabanggit ko kanina about viral AI contest, 'di ba? Meron pinagawang art via AI. Yan. So, tulad din nung digital art noon. So, kinalaunan, syempre parang tinatanggap na rin naman ng media or kumbaga ng general population na merong talent, I guess, yung AI to actually generate art. So, sa tingin nyo ba, matuturing nyo bang artistic skill something that is generated out of AI? Actually, that's a very tough question. Tingin nyo ba? It's a skill to generate something out of AI. Like, for example, in a digital art contest. Para sa akin yung pagbanggit pa lang ng AI art contest, parang mali yung lagay yung art eh. Kasi hindi naman siya, yung art kasi parang made by human. Meron ng mga nagva-viral, yung elephant nagpe-paint eh. Pero kasi yung art kasi, it's like a talent and a purpose na gawa ng tao. And kung gagamitin siya sa AI, I think hindi na siya pwede i-contest. Sino re-rewardan yung AI? Siya yung makakakuha ng prize? Right. Kumbaga yung mismong prompt lang yung diba? Parang in-inject ng tao. Pero yung mismong output, kumbaga, from AI yon, hindi siya mismo gawa ng tao. So parang nawawala yung sense, yung sincerity ng isang artist. Sa ganong... Okay. Ayun po. And parang slap din siya sa face ng artist. Kasi yun yung talent niya. Yun yung pinag-aralan niya simula, dati yun yung passion niya. Tapos biglang magkakaroon ng AI-generated art. We kept mentioning the prompts kanina. But then like brush skills could be done via a prompt. Right? So are artists, like writers, your ideas that are generated via an AI tool, can they no longer be considered a skill just because you put it inside an AI tool? Tingin mo. Like, sige, I wanna hear Mikai's thought. As a writer, like, if you compare it with an artist who's actually doing brush strokes, like, if you make the brush strokes a prompt, does that make it less of an art? Like, rather than like what you do as a writer? For me, oo. Do you think so? Yeah. Why? You mentioned this off-screen kanina. Yeah. Kasi ayun nga, kapag tinignan mo yung output ng isang AI-generated painting, compare it sa artist, kunyari si J-Trix, artist siya. So, kung i-compare, pero si J-Trix pa rin na nag-prompt nun. So, ganito ang brush stroke ang gamitin. Dito dapat nakalagay yung puno. Nakalagay. Okay, the idea is there. Ang gagawa nun, yung AI. Hindi mismo si J-Trix, but the idea is there. But then, kapag i-compare natin siya kay J-Trix, na siya mismo yung gumawa, siya mismo yung nag-paint, it's different. Kasi, makikita mo pa rin na kung AI generated siya or hindi. So, parang, hindi siya lumalapit. Parang hindi pa rin siya nagme-make sense. Parang ganon. So, kung meron mang art contest for AI-generated machines, siguro, na lang. AI-generated para sa mga prompts details and all. Okay. Hindi mismong yung output, hindi mismong yung painting, yung drawing. Okay. Kasi parang, ayun nga, sabi niya kanina, parang slap yun sa artist eh. Parang, sobrang hirap nun. Lalo na yung mga digital artists natin. Sobrang daming, ilang araw mo siyang gagawin, tapos ako, susulat ko lang siya, magpa-prompt lang ako na ganito, then in a few minutes, meron na, nandiyan na siya. Yeah. So, yung idea lang yung nilalagay mo eh. Pero yung mismong gawa, yung mismong output, it's not from you. Yeah. Okay. Do you think prompting, yung ng brush strokes inside an AI-generated tool, na yun, itong size yung gagamitin ko, ganitong style yung gagamitin ko, do you think it holds less of a value? Actually, nanonood ako ng video bago sumalang dito. Kasi, may napanood ako sa TEDx man. May nagsabi, parang isa siya sa mga coder ng AI. And sabi niya, yung AI din, ina-accept niya na hindi siya nag-a-accept pag nag-prompt ka, gayahin mo yung artist na to. Ang ina-accept niya lang, do this kind of art. Pero yung artist name, hindi niya daw gagawin. So for me, kasi
ano ba yung purpose ng AI? To make life easy, no? To help humans, no? Kung bilang artist, ipoprompt mo yung art, tapos you claim na gawa mo yun, or may part ka dun. Right. Siya yung gumawa ng art eh. Yung art kasi parang visual siya eh. So, kung nag-type ka, word yun. Walang area ng visual or anything. Kaya, for me, pangit nung idea ng contest. Kasi for writers, parang ang visualization kasi natin sa binabasa natin. Pero kasi for painters, sa mga nagdo-drawing, yun mismo yung makikita ng mga tao. Unlike kapag nagsusulat ka. Right. Kasi ang visual nun, sa inyo, sa readers. Yeah, Kasi kung paano nila tinitake yung sinulat natin. Siguro sabi ni Da Vinci, nakita niya yung post, ano yan? We should be like, ganon? Pwede pala yan Pwede pala yun. Ilang years kong ginawa yun. Totoo. Umakit-akyat pa ako ng Sistine Chapel para di charot. Joke lang. Pero That's a tulad different ng artist, na-mention by ni the way. J-Trix kanina, di ba? Sabi nga nung napanood niya, parang hindi ginagawa ng ChatGPT or ng AI yung mismong gawa ng mismong ng artist na Hindi niya yun. tinatanggap Di ba? yung prompt. Pero kung patuloy tayong gagamit ng mga AI sa media and arts, dapat ba laging may label na AI generated? Or para mas klaro kung gawa ba to ng tao o hindi? I believe yes po. Sa writers po, nililabel yung names ng writer kasi para hindi lang because Love that. That's Oo. hindi lang po because sila yung nagsulatan. Because din po para ma-held accountable sila dun. Kung may maling information man po silang nasulat or hindi. And pag AI-generated naman po, kailangan din po i-label dun po. if ikaw, the writer, yung naglagay sa AI nun, technically sulat mo yun, di ba? Story mo yun. Story mo yun, di ba? Tingin mo, like, what does the AI-generated label actually, like, gives impression of to the public? What do you guys think? Sa akin po, pwede mo siyang malagay na AI-generated. If it's completely AI. Yeah. Okay. If it's completely AI-generated, like copy-paste. Or Yeah, like, yeah. Basta ganon. Parang majority ng sinulat mo AI. Ganon. You have to put. Pero if you use AI, kumbaga for tools nga lang, for organization of your thoughts and all, parang hindi naman ilagay yung AI-generated. So it's just to decouple who did majority of the work. Yes. Right. Yes. So that's how you think the AI-generated label could be perceived. Actually, parang may napanood din ako and nabasa na article sa Blue Up na parang yung some of educators and professors, hinahayaan nila yung mga estudyante nila. Pero sa references, ninonote or nililabel din kung saang part yung yung AI. And kung kasi sa mga references, di ba, nilagay din yung mga sources and such. Nilagay din doon kung anong tools yung mga nakatulong sa habang ginagawa niyo yung papel na yon. So, may mga educators na pinapayagan yun eh. So, Right. yeah, it's debatable pa rin. It's so weird. Actually, like for this episode, parang it's the first time that I didn't get like a conclusive answer. Because it's all up to interpretation ng tao. Like, what does the AI-generated label mean for them? Like, does that mean, kaya tinanong ko kayo kanina, like, does it hold less value just because you use AI? Or like, does it demean the years of hard work of an author or a writer? So, baka there should be tiers or categories in like contests just to make sure na you visibly know what are you measuring against. Kasi diba, as an artist, you put your emotions into it, you put your time into it, the skills that you have into it. So, parang medyo weird siya for me. Honestly, like, this episode's weird. And dahil nga weird siya, we wanna break the ice lang just so that people could be comfortable in talking more about AI. So, ang icebreaker natin for today ay real or AI. Yan. So, schoolmates, yung quick game natin ngayon is tatawagin nating legit or generated. So, the mechanics are simple. So, we're gonna flash like a series of like similar images or pwedeng artwork, portrait, or like a specific design. Tapos, pipili kayo between the two images. Alin yung legit, alin yung generated. So, this is also a fun way to test kung tayo ba ay kasing galing ng AI para malaman kung ano ang AI generated. So, let's go. Let's start with where? Alright. Yung first photo. Sa taas. Sa taas. Feeling ko siya. Generated. Why so?
Kasi sobrang linaw niya eh. Sobrang sobrang linaw. ano lang, Oo. yung faces ng mga girls, parang sobrang linaw niya. Unlike sa pangalawa, parang classic painting siya. As a photographer, AI talaga yung nasa taas. Kasi yung pagka-sharp niya, Yung focus. tsaka check mo, yung timeline mukha ng, din nila eh. yung timeline ng mga suot nila is way back Right. old And centuries. wala pang digit cam. Oo, wala pang camera Para- na mataas Okay. megapixel. No? So Right, for me, AI. right. And sa baba, yan yung Ayan. totoo. Yan. Do you have like a same vote, Sheila? Yes Or baka po. ano tayo? Sa taas po yung AI kasi yung texture niya mas clear siya compared sa from that century po. Parang masyadong Yeah, unrealistic. it's too sharp, no? Parang direct. And I can't even make out the words on the top Sabay AI image. pala parehas. So kasing galing. Tama ba ang ating mga guests? Thumbs Which up kung one? tama. Alright, AI generated. Tama. Wow. Okay, yun nasa taas. Go next. Okay, next. Ayan. Oh wait, we wanna know first. Sabay-sabay kayo magsabi. First, top or bottom image? Alin dyan yung generated? Yung top. What is your vote? AI. AI nga. AI. Kayong tatlo. Gabi kopyahan kayo ah. Okay, bottom image. Bottom image. Totoo Legit. yan. Legit? Pero paano kung AI parehas no? What if? What if? May option bang Tama see ba yan? all of the above? Actually, tama kayo ng unang vote. Bakit ako yung nagsabi? Actually, agree ako sa kanila. Yung una, feeling ko, yung top, ayun yung AI. Tapos yung baba, ayun yung real. Yeah. Ang smooth ng buhok. Oo. Oo Kasi nga yung taas, smooth yung pagkakagawa. Really? Oo. I can't tell the difference. What's the right answer? Oh, di ba? Shocks. Malabo lang mata ko, no? Kasi ako parang paniwala ko, pati yung baba, AI generated eh. Actually, kapag una mong tingin, same sila talaga, di ba? Right, Parang same real. Pero kapag napansin mo kasi yung features ng mga bata, kapag tinignan mo yung hands, yung eyes, actually sa eyes talaga nagkakatalo eh. Tignan mo yung, yung pag-real, sa isa lang sila nakatingin, parang may main focus sila. And like the hand on the AI generated Yes, sa and taas. sa hand. Like yung Yung sa may yellow daliri. brush. It doesn't point to anywhere. Love that. We can definitely go spot the difference game show, right? Ayun! Spot the difference Spot the game show. difference. Alright, next. Oh, yan. Ay, ayan. Hala. Real or fake? Sa baba yung AI. Taas yung real. real. Tama po Baba ba? is the generated. Why first? Why? Ako, ang basis ko lang yung smoothness ng picture. Right. Pag mas Okay. smooth, parang mas mukha siyang AI. Is it Actually. correct? Ala. Okay. So it's Alam- the smoothness of the like Pero the actually thing. kasi yung yung mga symbols din kasi hindi siya accurate. Yeah. Kapag inano You mo read siya. Egyptian? Hindi kapag inano mo, kapag dinifferentiate mo siya, I didn't makikita know mo yung archaeologists kasi- way ng pagkakagawa. Kasi gets halatang kita. halatang handmade yung una. Halatang yung sa scan taas. copy yung nasa taas. Tapos yung sa yung sa may baba naman, siya, smooth siya, tapos yung pagkakagawa niya, hindi naman ganyan kalaki yung mga real eh. Okay, gets. Oh my God. Oh my God, ang hirap nito. Oo, okay. I'm gonna lose this game. Ito. I don't know the answer. It's Okay. definitely AI. Yeah, agree. The second. Wait. Yung baba. What if ganun lang kaganda yung water that day? Charing, joke lang. Kayo, how about Jatrix and Sheila? What's your take? Saan yung real and saan yung AI generated? As a photographer, malabo akong makakuha ng picture na nasa baba. So AI yung nasa Actually. baba. Bakit feeling nyo yung baba yung AI? Kasi masyadong maganda. Parang masyado siyang maganda. Actually, sa sobrang ganda niya kasi, it looks like cartoonic na. Yeah. 'Di ba? Tapos yung kung napansin niyo yung reflection din. Yung reflection ng mountain. Sobrang perfect. Sobrang perfect Yeah. siya. Kumpara mo dun sa may Pa-zoom in nga, pa-zoom in Kumpara nga. mo dun sa may taas. Sa baba. Yeah. Kasi, Okay, and gets. sa tubig. Tubig. Ah, Yung so ano yung ng... mahangin. Di ba? Kasi sa tubig, Nakakita eto, ka dyan? Hindi ba? smooth siya. Nalaman
namin yung mga wanderlust. Smooth yung surface niya, kaya very intact yung pagkaka-reflect ng mountain. Right. While sa isa naman, yung reflection niya, hindi intact, so nag-scatter yung reflection. Totoo yan. So gets physics-wise, it's not possible. Alright, sige, AI generated. Okay. Nice. Tapos mali Kala pala, ko magugoyo nagtatalita ako pa mga ako. to eh. Ba yan?